Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 2, Week 4. Ang ating paksa ay Pagkukusa Initiative. Tayo ay manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Sino sa inyo ang dumating sa wastong oras? Sino sa inyo ang may katanungan pa mula sa ating aralin kahapon? Sino sa inyo ang handa na sa ating klase? Pagmasdan ang mga larawan. Batang bumabati sa guro sa paaralan. Pangalawang larawan. Mga batang pumipila upang bumili sa kantin. Pangatlong larawan. Mga batang tumatawid sa tamang tawiran. Pang-apat na larawan. Batang tumatapon ng basura sa basurahan. Sumunod na larawan. Mga batang naglilinis sa silid-aralan. Gumawa ng maikling kwento tungkol sa mga larawan. Pagmasdan ang larawan. Isang araw, may isang batang mag-aaral na naglalaro sa siso. Sa kanyang paglalaro, siya ay nahulog. Ang ibang mga kamag-aral na nakakita sa kanya ay agad lumapit para tumulong. Para sa layunin ng ating aralin, ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga gawain na nagpapakita ng pagtupad sa mga gampanin at mga inaasahang kilos sa paaralan. Nalilinang ng mga gawi na makatutulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at ugnayan sa kapwa. Paaralan. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa pisara? Ano ang mga halimbawa ng mga gawain sa paaralan? Ilang halimbawa ay magbasa, magsulat, magbura ng pisara, makinig sa guro, makibahagi sa aralin. Ating basahin ang maikling sanaysay na may pinamagatang ang mag-aaral na may inisyatibo. Tumunog ang kampana. Uwian na, nakangiti kong sabi kay Nathan. Inaayos pa ni Nathan ang kanyang mga gamit sa loob ng kanyang bag. Oo nga, sagot niya. Pero maya-maya pa ako uuwi. Ha? Bakit? Tanong ko. Mahuhuli kasi ng kaunti ang sundo ko dahil may mga kailangan pang daanan sa pamilihan. Paliwanag ni Nathan. Ah, ganun ba? Ano ang gagawin mo habang maghihintay? Usisa ko. Saglit na tumahimik si Nathan at nag-isip. Alam ko na, sabi niya matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. Ano yun? Sabik kong tanong. Tutulungan ko ang ating guro na magtikpit ng silid-aralan. Tugon ni Nathan. Ha? Gulat kong nasambit. Bakit? Tanong ko pa. Napangiti si Nathan sa tanong ko. Pagod na rin kasi ang ating guro sa ilang oras na pagtuturo sa atin. Sagot ni Nathan. Tingnan mo ang paligid. Ang daming kalat na papel sa sahig. Hindi pa nabubura ang mga nakasulat sa pisara. Magulo rin ang mga upuan at mesa. Kawawa naman ang ating guro
kung siya lang mag-isa ang mag-aayos ng lahat ng iyan. Paliwanag ni Nathan. Bilib talaga ako sa iyo, Nathan, sabi ko sa kanya. Gusto sana kitang tulungan, kaso nariyan na ang sundo ko. Nang hihinayang kong sinabi, ayos lang yan, may ibang pagkakataon pa naman. Tugon ni Nathan. Sige, tutulong ako sa susunod. Masaya akong pangako kay Nathan. Aasahan ko yan. Ingat ka pa uwi. Saad ni Nathan. Ikaw rin. Sagot ko at nagpaalam na ako sa aking kaibigang si Nathan. Ano ang iyong ginagawa sa inyong paaralan na nagpapakita ng mga dapat mong gawin sa paaralan? Maglalaro tayo ngayon. Ang pamagat ng ating laro ay, kaya ko yan. Simple lamang ang gagawin. Magtatanong kung kaya ba ninyong gawin ang isang gawain sa loob ng paaralan nang hindi inuutusan. Kung sa palagay ninyo ay kaya ninyong gawin ang gawain kahit hindi iniutusan, itaas ninyo ang inyong kamay at sabihin, kaya ko yan. Kung hindi nyo naman kaya ang gawain nang hindi inuutosan, ayos lang yan. Manatiling nakaupo at makinig mabuti sa susunod na gawain. Malinaw ba? Subukan natin. Kaya ba ninyong magboluntaryong sumagot sa tanong ng guro kahit hindi inuutusan? Mahusay. Ngayon, simulan na natin ang laro. Kaya ba ninyong magbahagi ng baon sa kaklase? Magsaoli ng gamit panlinis sa tamang lagayan. Magpulot ng kalat sa ilalim ng mesa. Magbura ng nakasulat sa pisara. Kumanta ng pambansang awit ng Pilipinas. Pumila ng maayos. Gumawa ng gawain na kaugnay sa aralin. Magpaalam sa guro kapag lalabas ng silid-aralan. Magligpit ng mga gamit na ginamit sa eskwela. Makinig sa guro. Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain isa. Kumuha ng isang kapirasong papel at isulat ang iyong pangalan. Maglista ng mga gawain sa paaralan na iyong ginagawa o nagagawa ng may pagkukusa o hindi inuutusan. Hanggang 10 lamang ang maaaring ilista. Maaaring hindi umabot sa 10, ngunit dapat ay hindi bababa sa 5 ang nasa listahan. Maglalaro muli tayo. Ang pamagat ng ating laro ay kaya ko rin riyan. Simple lamang ang ating gagawin. Mula sa mga nailista ninyong gawain sa paaralan na inyong nagagawa ng may pagkukusa, pipili kayo ng isa at sasabihin ninyo sa inyong katabi na kaya kong. Kaya mo ba yon? Sabihin ang pangalan ng katabi. Kapag kaya ng iyong katabi na gawin ang inyong sinabi, sasabihin niya na kaya ko rin yan. Pagkatapos noon ay siya naman ang pipili mula sa kanyang listahan at magtatanong sa katabi. Ngunit kapag hindi kaya ng inyong katabi na gawin ang gawain na inyong sinabi, sasabihin niya na hindi ko kaya yan. May iba pa ba? Kapag ganito, kailangan niyong pumili ng ibang gawain mula sa inyong listahan at tanungin ulit ang inyong katabi. Malinaw ba? Subukan natin. Kaya kong magturo ng asignatura sa klase. Kaya mo ba yon? Hindi ko kaya yan. May iba pa ba? Kaya kong magbura ng nakasulat sa pisara. Kaya mo ba yon? Kaya ko rin yan.
Magpapatuloy ang laro. Anong gawain sa paaralan na kayang gawin ng isang batang tulad mo nang may pagkukusa na makatutulong sa pagpapaunlad sa iyong mga kasanayan at ugnayan sa kapwa? Magsisimula na ang flag ceremony, ngunit hindi pa nakapila ang lahat ng iyong kaklase. Papilahin ang mga hindi pa nakapila. Umuwi na ang iyong mga kaklase, ngunit may napulot kang name tag sa sahig. Ibigay ang name tag sa guro. Puno na ang basurahan sa loob ng silid-aralan. Itapon ang basura sa mas malaking basurahan sa labas ng silid-aralan. Hindi na kopya ng iyong kaklase ang nakasulat sa pisara bago ito burahin. Pakopyahin ang kaklase. Nalaglag ang yeso ng iyong guro at ito ay gumulong papunta sa iyo. Pulutin ang yeso at iabot sa guro. Sa isang papel, sumulat ng 2 gawain na pinakamadalas mong makitang ginagawa sa paaralan. Gayon din, sumulat ng 1 gawain sa paaralan na hindi mo nakikitang ginagawa sa loob ng tahanan. Narito ang halimbawa ng sagot. Mga gawain na madalas makita sa paaralan: pakikibahagi sa aralin, pagpasok sa takdang oras. Gawain na nakikita sa paaralan ngunit hindi madalas makita sa tahanan: pagsasagot ng pagsusulit. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, sumulat ng 2 gawain na pinakamadalas mong makitang ginagawa sa paaralan. Gayon din, sumulat ng 1 gawain sa paaralan na hindi mo nakikitang ginagawa sa loob ng tahanan. Narito ang mga halimbawa ng sagot. Para sa 2nd araw, tayo ay manalangin. Sino sa inyo ang dumating sa wastong oras? Sino sa inyo ang may katanungan pa mula sa ating aralin kahapon? Sino sa inyo ang nakinig sa ating aralin kahapon? Sino sa inyo ang handa na sa ating klase? Palakpakan natin ang bawat isa sa aktibong pakikibahagi. Ngayon ay handa na tayong magsimula. Naaalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Tungkol saan nga ang ating naging talakayan? Maaari bang magbigay ng mga halimbawa? Ang ating talakayan ay tungkol sa mga gawain sa paaralan. Mga halimbawa ng mga gawain: magbasa, magsulat, magbura ng pisara, makinig sa guro, makibahagi sa aralin. Sa mga gawaing ating natukoy, ano-ano kaya dito ang mga kaya na ninyong gawin? Hatiin ng klase sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay guguhit sa pisara ng hitsura ng paaralan at mga karaniwang ginagawa dito. Pagmasdan ang larawan. Narito ang halimbawa ng maaaring iguhit. Pagkatapos ninyong gumuhit, pipili ako ng 1 o 2 kaklase mula sa bawat grupo. Ipaliwanag ninyo sa pisara ang inyong iginuhit at sabihin kung bakit ninyo naisip na ganoon ang karaniwang hitsura ng paaralan at mga gawain dito.
Ngayong araw ay atin namang ilalarawan at iuugnay ang mga gawain na nagpapakita ng pagtupad sa mga gampanin at mga inaasahang kilos sa paaralan. Nalilinang ng mga gawi na makatutulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at ugnayan sa kapwa. Ating basahin ang mga salitang sumusunod. Paaralan. Kasanayan. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Anong halimbawa ng mga gawain sa paaralan ang inyong ginagawa? Ilang halimbawa ay mag-aral, sumagot sa tanong ng guro, makihalubilo sa kaklase, gumuhit, magkulay. Ating basahin ang maikling sanaysay. Hindi na kailangan pang utusan si Nathan. Maraming pinag-aralan ang klase ni Nathan sa umagang iyon. Maya-maya pa ay sumapit na ang oras ng recess. Kinuha ni Nathan ang isa pa sa kanyang baong tinapay mula sa kanyang baonan. Habang kumakain, napansin ni Nathan na hindi kumakain ang isa niyang kaklase. Kinuha ni Nathan mula sa kanyang baonan ang isa pang tinapay at nilapitan ang kanyang kaklase. Sa iyo na lang ito, sabi ni Nathan habang inaabot ang tinapay. Salamat Nathan, tugon ng kanyang kaklase. Hindi kasi nakapaghanda ng baon ang magulang ko dahil naging masyadong abala kaninang umaga. Dagdag pa nito. Walang anuman, sabi ni Nathan. Naiintindihan ko na abala talaga ang mga magulang natin. Kaya nga, ako na ang naghahanda ng sarili kong baon, tugon ni Nathan. Pagkatapos nito ay muling bumalik si Nathan sa kanyang upuan para ituloy ang pagkain. Maya-maya pa ay natapos ng kumain si Nathan. Iniligpit niya ang pinagkainan at itinapon ng tissue at pinagbalutan ng tinapay sa basurahan. Napansin ni Nathan na may mga basura na hindi na itapon ng tama at nakakalat lamang sa paligid ng basurahan. Pinulot ni Nathan ang mga ito at itinapon sa basurahan. Habang naglalakad si Nathan pabalik sa kanyang upuan, nadaanan ni Nathan ang dalawa niyang kaklase na abala sa pagkukwentuhan at hindi pa tapos kumain. Nilapitan sila ni Nathan. Magandang araw sa inyo, bati ni Nathan. Magandang araw din Nathan, sagot ng kanyang mga kaklase. Malapit na matapos ang oras ng recess, baka gutumin kayo mamaya kapag hindi nyo naubos ang inyong baon. May pag-aalalang sinabi ni Nathan. Ay oo nga, gulat na sambit ng isa sa kanila. Nalibang kami sa kwentuhan, dagdag ng isa pa. Salamat sa paalala Nathan, sabay na saad ng dalawa. Walang anuman, sagot ni Nathan. Muling naglakad patungo sa kanyang upuan si Nathan at dali-dali naming inubos ng kanyang dalawang kaklase ang kanilang mga baon. Batay sa inyong karanasan, ano ang mga kaya ninyong gawin na nagpapakita ng pagtupad mo sa mga gampanin sa inyong paaralan? Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain bilang isa. Markahan ng check kapag ginagawa mo ng may pagkukusa ang gawain sa paaralan. Markahan ng bilog kapag ginagawa mo ang gawain sa paaralan kapag inuutusan lamang. Markahan ng X kapag hindi mo ginagawa ang gawain sa paaralan ng may pagkukusa o sa tuwing inuutusan. Mga gawain sa paaralan. Magbura ng nakasulat sa pisara.
Mag-ayos ng mesa at upuan. Maglinis ng kalat. Mag-aral. Makibahagi sa gawain sa paaralan. Makinig sa guro. Pumasok sa tamang oras. Magpaalam kung pupunta sa palikuran. Kopyahin ang nakasulat sa pisara. Sumagot sa tanong ng guro. Ngayon ay tutungo naman tayo sa gawain 2. Puna ng patlang ng gawain sa loob ng paaralan na iyong nais na gampanan ng may pagkukusa. Ibahagi sa klase kung bakit nais mong gawin ang gawain kapag natawag ng guro ang iyong pangalan. Para makatulong sa aking guro, nais kong patlang. Sa aking kaklase. Sa aming janitor, sa nagtitinda sa kantina, at sa aming librarian. Anong gawain sa paaralan na kayang gawin ng isang batang tulad mo nang may pagkukusa na makatutulong sa pagpapaunlad sa iyong mga kasanayan at ugnayan sa kapwa? Nakakalat ang mga basurang papel sa ilalim ng mga mesa. Pulutin at itapon sa basurahan ang mga nakakalat na papel. Nakabukas ang mga ilaw at mga bentilador kahit walang gumagamit. Patayin ang mga ilaw at mga bentilador. Marumi ang pisara. Burahin ang mga nakasulat sa pisara. Nalilito ang iyong kaklase sa aralin. Tulungan ang kaklase na intindihin ang aralin. Magulo ang mga mesa at upuan. Ayusin ang mga mesa at upuan. Batay sa mga sitwasyon sa ibaba, pumili ng isa na sa iyong palagay ay nararapat mong gawin. Maglagay ng maigsing paliwanag ng iyong napiling sagot. Gawin ang pinagagawa ng guro o makipagdaldalan sa kaklase. Manatili sa kinauupuan o maglabas-masok sa silid-aralan. Makibahagi sa talakayan o makipaglaro habang nagtuturo ang guro. Iligpit ang mga gamit sa eskwela o iwanang nakakalat ang mga gamit sa eskwela. Makipagkaibigan sa mga kaklase o makipag-away sa mga kaklase. Para sa inyong taktang aralin, sagutin ng 3 hanggang 5 pangungusap ang mga tanong. Mahalaga bang tuparin ng isang batang tulad mo ang mga inaasahang kilos sa paaralan? Bakit? Para sa 3 araw. Tayo ay manalangin. Sino sa inyo ang dumating sa wastong oras? Sino sa inyo ang may katanungan pa mula sa ating aralin kahapon? Sino sa inyo ang nakinig sa ating aralin kahapon? Sino sa inyo ang handa na sa ating klase? Naaalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Tungkol saan nga ang ating naging talakayan? Maaari bang magbigay ng mga halimbawa? Ang ating talakayan ay tungkol sa mga gawain sa paaralan na kaya nang gawin ng mga mag-aaral. Ang halimbawa ng mga gawain: mag-aral, sumagot sa tanong ng guro, makihalubilo sa kaklase, gumuhit,
magkulay. Sa mga gawaing ating natukoy, ano-ano kaya dito ang mga kaya na ninyong gawin ng may pagkukusa? Hahatiin ang inyong klase sa 4 na pangkat. Ang unang pangkat ay aarte o gagawa ng maiksing dula-dulaan tungkol sa bata sa loob ng paaralan na may pagkukusa. Ang ikalawang pangkat ay aarte o gagawa ng maiksing dulaan tungkol sa bata sa loob ng paaralan na walang pagkukusa. Para sa layunin ng ating aralin, ngayong araw ay atin namang ilalapat at ipaliliwanag ang mga gawain na nagpapakita ng pagtupad sa mga gampanin at mga inaasahang kilos sa paaralan, nalilinang ng mga gawi na makatutulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at ugnayan sa kapwa. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Paaralan, kasanayan, lilinang. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ano ang mga halimbawa ng mga gawain sa paaralan na kanilang ginagawa ng may pagkukusa? Isang o ilang halimbawa ay kumain kapag recess, umawit ng pambansang awit, magtaas ng kamay kapag sasagot sa tanong, tumulong, panatilihing malinis ang silid-aralan, bumati sa guro ng magandang umaga, araw o hapon. Ating basahin ng maikling sanaysay ang mag-aaral na may kusa. Maagang umalis patungo sa paaralan sina Nathan sa araw na iyon. Dahil maaga silang umalis, unang-una si Nathan sa kanilang silid-aralan. Nakita niya ang kanyang guro. Naabala sa pag-aayos ng mga upuan. "Magandang umaga po, teacher," pati ni Nathan. "Magandang umaga rin, Nathan," tugon ng kanyang guro. Ipinatong ni Nathan ang kanyang bag sa upuan at tinulungan ang kanyang guro na mag-ayos ng upuan. Binura rin niya ang mga nakasulat sa pisara na hindi bahagi ng kanilang aralin. May mga nakita rin si Nathan na mga balat ng candy sa ilalim ng mesa. Pinulot niya ito at itinapon sa basurahan. Ilang sandali pa ay maayos na ang kanilang silid-aralan at handa na para sa isa na namang masayang araw na puno ng bagong kaalaman. "Salamat sa tulong mo, Nathan," wika ng kanyang guro. "Walang anuman po iyon," sagot ni Nathan. "Maaasahan ka talaga at hindi ka kailangang utusan pa," puri ng guro ni Nathan. Nakangiting nagtungo si Nathan sa kanyang upuan at isa-isa na rin namang nagdatingan ang kanyang mga kaklase. Batay sa inyong karanasan, anong mga gampanin sa paaralan ang ginagawa ninyo na may pagkukusa? Sa inyong palagay, paano makatutulong ang pagkukusa sa mga gawain sa paaralan sa pagpapaunlad ng inyong mga kasanayan at ugnayan sa kapwa? Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Puna ng bawat patlang ng inaasahang kilos ng may pagkukusa sa paaralan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at ugnayan sa kapwa. Sundan ng halimbawa. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa guro kung hindi alam ang gagawin. Subukan natin ang halimbawa. Halimbawa, si teacher ay nagbubura ng nakasulat sa pisara. Ako ay patlang. Maaaring sagot, ako ay tutulong sa pagbubura ng mga nakasulat sa pisara.
Ang aking kaklase ay nag-aaral. Ako ay patlang. Ang janitor ay nagwawalis. Ang aking katabi ay hindi nakikinig sa guro. Ang aming guro ay nag-aayos ng mga upuan. Ang aking mga kaklase ay naghaharutan habang nasa flag ceremony. Kompletuhin ang mga pangungusap. Halimbawa, habang si patlang ay patlang, ako ay patlang. Maaring sagot, habang si teacher ay naghahanda para sa susunod na aralin, ako ay magbubura ng nakasulat sa pisara. Narito ang mga pangungusap na pupunan. Anong gawain sa paaralan na kayang gawin ng isang batang tulad mo nang may pagkukusa na makatutulong sa pagpapaunlad sa iyong mga kasanayan at ugnayan sa kapwa? Magsisimula na ang klase, ngunit marami pang nag-iingay at nagdadaldalan. Sawayin ang mga kaklase para tumahimik. Patapos na ang oras ng recess, ngunit hindi ka patapos kumain. Dalian ang pagkain upang hindi mahuli. Malapit na ang flag ceremony, ngunit naghahabulan pa ang iyong mga kaklase. Sabihan ang mga kaklase na tumigil na sa paghahabulan at pumila. Uwian na, ngunit marami pang kalat na papel sa ilalim ng iyong mesa. Pulutin ang mga nakakalat na papel at itapon sa basurahan. Hindi nakapasok ng ilang araw ang iyong kaklase dahil nagkasakit. Tulungan ang kaklase na makahabol sa aralin. Lagyan ng kahon ang mga gawain na dapat ay ginagawa ng isang mag-aaral nang may pagkukusa. Lagyan naman ng bilog ang mga gawain na hindi dapat ginagawa ng isang mag-aaral nang may pagkukusa. Mga gawain pakikinig sa mga aralin sa loob ng klase. Pagkain ng walang pahintulot ng guro. Pagsigaw sa loob ng silid-aralan. Aktibong pakikibahagi sa talakayan sa loob ng klase. Pag-iisip ng ibang mga bagay na walang kinalaman sa tinatalakay sa klase. Narito ang mga susing sagot. Sa isang papel, sumulat at ipaliwanag ng 3 gawain na nais mong gawin ng may pagkukusa. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, sumulat ng 2 gawain na pinakamadalas mong makitang ginagawa sa paaralan. Gayon din, sumulat ng 1 gawain sa paaralan na hindi mo nakikitang ginagawa sa loob ng tahanan. Para sa ika-4 na araw. Tayo ay manalangin. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lahat ba ay nakasuot ng wastong uniforme? Lahat ba ay dumating sa wastong oras? Lahat ba ay nakinig sa ating aralin kahapon? Lahat ba ay nakibahagi sa ating talakayan sa klase kahapon? Lahat ba ay may napulot mula sa ating aralin kahapon?
Lahat ba ay handa na sa ating klase? Naaalala pa ba ninyo ang ating mga aralin kahapon? Tungkol saan nga ang ating naging talakayan? Maaari bang magbigay ng mga halimbawa? Ang ating talakayan ay tungkol sa mga gawain sa paaralan na kaya nang gawin ng mga mag-aaral ng may pagkukusa. Narito ang mga halimbawa: kumakain kapag recess, umaawit ng pambansang awit, magtaas ng kamay kapag sasagot sa tanong, tumulong panatilihing malinis ang silid-aralan, bumati sa guro ng magandang umaga, araw o hapon. Sa mga gawaing ating natukoy, sa palagay ba ninyo ay mahalagang gawin ang mga ito ng may pagkukusa? Bakit oo o bakit hindi? Magbigay ng mga halimbawa ng mga gawain sa loob ng paaralan at tahanan at tanungin ang mga mag-aaral kung sa palagay nila ay mahalagang gawin ang mga ito ng may pagkukusa. Kung oo ang sagot, gumawa ng bilog sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga kamay sa ibabaw ng ulo. Kung hindi naman ang sagot, gumawa ng X sa pamamagitan ng pagkrus ng mga braso sa harap ng dibdib. Halimbawa ng gawain: iligpit ang mga gamit sa eskwela matapos gamitin. Patayin ang bentilador kung walang gumagamit. Gawin ang mga takdang aralin. Magsalita ng hindi nagtataas ng kamay habang nagsasalita rin ang guro. Pumasok sa tamang oras. Makinig sa mga aralin at talakayan. Lumabas sa silid-aralan nang walang paalam. Ngayong araw ay atin namang ipakikita at pangangatwiran ang mga gawain na nagpapakita ng pagtupad sa mga gampanin at mga inaasahang kilos sa paaralan, nalilinang ng mga gawi na makatutulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan at ugnayan sa kapwa. Sa ating pag-aaral ngayong araw, mahalagang mapag-isipan ang tungkol sa kung bakit mahalagang tumupad sa mga gampanin at inaasahang kilos. Ating basahin ang mga sumusunod na salita: paaralan, kasanayan, lilinang, pagtugon. Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang nakapaskil sa pisara? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Ano ang inyong pagkakaintindi sa salitang pagkukusa? Narito ang maaaring maging sagot: hindi inuutusan, kusang loob, inisyatibo, walang atubili, pangunguna. Ano ang mga gawaing ginagawa ninyo sa paaralan na nagpapakita ng pagkukusa? Ating basahin ang maikling sanaysay na pinamagatang Napuri Ako. Habang hinihintay ang aming guro para sa susunod na asignatura, nagkwentuhan muna kami ng kaibigan kong si Nathan. Nathan, may sasabihin ako sa'yo, sabik kong saad kay Nathan. Ano yun? Sagot niya. Napuri ako ng ating guro, nagkusa kasi akong tumulong na magligpit ng ating silid-aralan noong kahapon habang wala pa ang aking sundo. Kwento ko. Galing! Kwentuhan mo naman ako habang wala pa ang ating guro. Hiling ni Nathan. Sige ba? Masaya kong tugon. Halika, kwentuhan natin si Nathan. Nitong mga nagdaang araw, paano kayo nagpakita ng pagkukusa sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mga itinakdang gawain at schedule sa paaralan?
Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagbabahaginan. Naaalala ba ninyo ang inyong mga ipinangakong gagawin kahapon? Nagawa nyo ba ang mga ito? Makinig tayong lahat sa mga nais magbahagi. Sino ang gustong mauna? Sagutin ang mga tanong ng malinaw at matapat. Huwag mahihiyang magtanong sa guro kung may tanong na hindi maintindihan. Ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ang mga nakatakdang gampanin na may pagkukusa at naaayon sa schedule na hindi mo dating ginagawa? Ano ang reaksyon ng kasapi ng iyong eskwela sa iyong ginawa? Ano ang natutunan mo sa iyong karanasan? Bakit mahalaga ang pagkukusa? Paano mo higit na maipapakita ang pagkukusa sa mga susunod na araw? Anong gawain sa paaralan na kayang gawin ng isang batang tulad mo nang may pagkukusa na makatutulong sa pagpapaunlad sa iyong mga kasanayan at ugnayan sa kapwa? Nakalimutan ng iyong kaklase ang kanyang baon dahil sa pagmamadali. Magsisimula na ang klase, ngunit marumi pa ang pisara. Nag-alisan na ang iyong mga kaklase upang umuwi, ngunit naiwang bukas ang mga ilaw at mga bentilador sa silid-aralan. Hindi maintindihan ng inyong kaklase ang aralin, ngunit may pagsusulit kinabukasan. Hindi marinig ang sinasabi ng iyong guro dahil may mga nagdadaldalan sa klase. Sa isang papel, sumulat ng 3 halimbawa ng mga gawain sa loob ng paaralan na sa palagay ninyo ay sumasalamin sa pagkakaintindi ninyo sa salitang pagkukusa. Guhitan ng linya sa ilalim ang halimbawa na inyo nang isinasabuhay. Mga halimbawa ng sagot. Para sa inyong takdang aralin, sa isang papel, sagutin ang tanong sa ibaba. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakaroon ng pagkukusa sa loob ng paaralan? Bakit oo o bakit hindi? Narito ang halimbawa ng sagot.